Trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang inahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Pwede naman po magdasal kahit saan. Dahil nga, ang presensya ng Diyos ay kahit saan. God is everywhere. God's presence is everywhere. Di ba sa karanasan natin, pwede naman tayong makapagdasal kahit na sumasakay tayo ng bus, kahit na naglalakbay tayo, kahit na nasa kotse tayo, kahit na nasa sasakyan ninyo tayo, ay pwede tayong makapagdasal. Manahimik ka lang, makipag-usap ka lang sa Diyos, yan yung dasal. Di ba? Kahit nasa opisina ka, kahit marami kang trabaho, pwede kang maglaan ng oras o minuto. Umupo ka lang, manahimik ka lang, makipag-usap ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos, at ang Diyos naman ay nakikinig sa iyo at nakikipag-usap naman sa iyo. That's prayer. Di ba? Ibig sabihin nito, pwede tayong magdasal kahit saan. Oras lang siguro ang problema sa atin na hindi tayo makakapagpalaan ng oras sa pagdadasal. Why? My dear brothers and sisters, because God's presence is everywhere. Kahit naman sa araw-araw na pamumuhay natin, busy tayo at sinasabi natin wala tayong oras na pagdadasal, pero pwede kang makapagdasal. Ulitin ko po, manahimik ka lang, umupo ka sa isang tabi, makipag-usap ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos, at humiling ka ng kung ano man ang gusto mong ihilingin sa Diyos. Pero sometimes, sa opisina, sa trabaho, sa mga sasakyan, nagtatravel tayo, sometimes sa pagdadasal natin sa mga ganyang mga bagay, we are not satisfied. Di ba? May karanasan tayo na hindi tayo satisfied. Unfulfilled tayo minsan sa pagdadasal natin. Bakit? Kasi minsan, sinasabi natin, maghahanap ako ng puok dalanginan para masatisfy ako sa pagdadasal ko. Maghahanap ako ng isang lugar na tahimik na kung saan makakita ako ng mga santo, mga banal,
makakita ako ng tabernakulo at yan ang simbahan. Amen? Di ba? Minsan, ulitin ko po, minsan hindi tayo satisfy kapag nagdadasal lang tayo sa bahay natin, sa trabaho, sa opisina, sa sasakyan, o at anong-ano pa, no? Na gusto nating naisin na magdasal. We're looking for a place, a venue, a place where we can able to feel the presence more, to feel the presence of God. Andiyan naman ang Diyos sa paligid. Sabi ko nga sa inyo, God is everywhere. Pero bakit naghahanap pa rin tayo ng simbahan na kung saan more na mababanaagan natin ang presensya ng Diyos? Yan ang simbahan. Hinahanap tayo ng Diyos, naghahanap din tayo ng lugar na kung saan mababanaagan natin lalo ang presensya ng Diyos. Sa ating mga pagbasa ngayon, maaring nagtataka ikaw kung bakit sa ating pagbasa na mention about ang templo, na mention about ang templo ng katawan ng tao ay templo ng Diyos. Sapagkat sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang pagdiriwang ng ika-36 the 36 years of anniversary ng pagtatalaga ng simbahan ng Quiapo. Kaya nga, sa simbahang nito, bakit itinalaga ang simbahan? Sapagkat ang simbahan itinalaga para sa Diyos at para sa mga gawain ng Diyos. No? Ang simbahan ito for the past 36 years na ngayon ay ang kanyang anibersaryo ay itinilaga sa Diyos at sa mga gawain ng Diyos. For the past 36 years, marami na pong mga saksi ang ating nasaksihan sa simbahan na ito. Marami na pong mga bininyagan sa simbahan na ito. Marami na pong nakumpilan. Marami na po marahil siguro ang naordinahan kagaya sa nabilang isang pari sa simbahang ito. At gayon pa man, maraming misa na ang ininiraos sa simbahan na ito. Naging saksi po tayo niyan sa mga marami at mga makabuluhang pangyayari sa simbahan na ito ng Quiapo. Pero alam niyo po ba, ano pa yung nasaksihan natin? Maaring ang simbahan na ito ay saksi ng lungkot at saya na karanasan mo sa buhay. Di ba pabalik-balik ka dito? Kasi sa simbahan na ito, sa puok dalanginan na ito na itinilaga para sa Diyos at sa gawain ng Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo dito, ang mahal na Poong Nazareno. Nagmilagro siya sa buhay mo. Kaya pabalik-balik ka dito. Nagkaroon ng saysay ang buhay mo dahil sa simbahan na ito at sa ating mahal na Poong Nazareno. Ito ang naging rason kung bakit ang buhay mo nung una naging pariwara, pero na gayon naging maayos na dahil sa simbahan na ito, ang simbahan ng Quiapo at ang ating mahal na Poong Nazareno ay nagbilagro at binigyang kulay ang buhay mo. Naging saksi ang simbahan na ito sa pangarap mo. Nagdadasal ka dito sa puok dalanginan na ito, natupad ang pangarap mo dahil sa iyong paulit-ulit at pabalik-balik dito. Yung mga problema na siguro may mga problema ka pa ngayon at meron kang hinihiling at dito mo nakamtan sa simbahan na ito. Ngunit nagiging banal ang simbahan na ito kung tayo din na nagsisimba dito, na pumupunta dito, na paglabas natin sa simbahan na ito, ay hindi natin nakakalimutan na tayo din ay magpakabanal sa buhay natin. Ang simbahan na ito nagiging banal dahil sa ating Panginoong Hesukristo, sa mahal na Poong Nazareno, pero mas kinalulugdan ng Diyos na kung ikaw pumupunta ka sa simbahan na ito at paglabas mo, ay sasabihin mo sa sarili mo, magiging banal din ako.
At hindi mo makakalimutan na sa pang-araw-araw na gawain mo sa buhay mo, sa pagdadasal dito sa Puok Dalanginan na ito, na ikaw din ay magiging banal. Ikaw din sa pamumuhay mo, sa pananampalataya mo, hindi mo rin nakakalimutan na ang Diyos ay parati sa presensya mo. Sa ating unang pagbasa, sinabi doon, umaagos ang tubig ng buhay na galing sa templo at lahat ng inaagusan nito ay nagkakaroon ng buhay. Ulitin ko, paulit-ulit at pabalik-balik ka sa simbahan na ito kasi naranasan mo sa buhay mo na naging buhay ang buhay mo dahil umaagos sa iyo ang tubig ng buhay ng Diyos. At sa paglabas mo sa simbahan na ito, dalang-dala mo ang tubig na yan, ang buhay na yan na nagbibigay ng buhay sa pang-araw-araw na buhay mo. At hindi ako magtataka na sa tuwing nauuhaw ka, sa tuwing nananamlay ka, sa tuwing nanghihinaan ka, nahihina ang iyong pananampalataya, pabalik-balik ka dito sa simbahang ito. Pupunta ka dito upang humingi ulit ng tubig upang magkaroon ng sigla at lakas ang buhay mo. There are things sa buhay natin, ulitin ko po, na nagdadasal tayo, sometimes we are unsatisfied, sometimes we are unfulfilled, and we are longing and looking sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Diyos sa simbahan na ito. Kaya ka naghahanap ng simbahan, kaya ka naghahanap ng Puok Dalanginan, sapagkat gusto mo na mas lalo mo pang maramdaman ang presensya ng Diyos. Pero wag mo ding kalimutan, ang Diyos nga ay sumasa iyo, ang Diyos nga, ang Espiritu nga ng Diyos ay sumasa iyo, pero wag mo ding kalimutan sa buhay mo na ikaw ay magpakabanal sapagkat ikaw ang templo ng Diyos at dumadaloy sa iyo ang tubig ng Diyos.